Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Bala ko lang ikwento sa inyong channel yung naging karanasan ko noong binata pa ako. Tawagin na lang pala ninyo ako sa pangalang Alex. Taga Negros po ako. Pero yung ikukwento kong ito ay nangyari sa isang probinsya sa Panay. Noong mga panahong ito ay nagtatrabaho ako doon at may pwesto kasing bigasan yung isa kong tiyuhin sa isang bayan sa Panay. Kaya't madali akong nakapasok doon. Dahil naging kulang nga noon yung tauhan ng tiyuhin ko sa kanyang bigasan, naghanap ulit siya ng isa pang makakasama ko roon. At yun nga po, nagkaroon ako ng katrabaho na taga roon. Natawagin na lang po nating Iking. Mas matanda po siya sa akin ng 5 taon, kaya itinuring ko po siya bilang kuya. Madali naman kaming naging magkaibigan ni Iking. Palibhasa kasi ay palakwento po ito, samantalang ako naman ay napakahilig makinig sa mga ikinukwento sa akin. Kadalasan kapag hindi pa gaanong madilim ang labas namin sa trabaho, nagiinuman muna kaming dalawa. Isang pagkakataon nga noon, naikwento nga nito sa akin na malapit na raw yung pista sa kanilang baryo. Niyaya niya akong sumama noon. Nang sa gayon daw ay payagan kami na aking tiyuhin. Dagdag pa niya, maraming mga talon at yungib sa kanilang bayan na pwede naming puntahan kapag tapos na nga yung pista sa kanilang baryo. Matapos yung araw na yon, ay umuwi ako sa aming bahay at pagkatapos ay nagpaalam na sa aking mga magulang. Medyo nag-aalangan pa sila dahil baka kung mapano raw ako. Ayon pa kasi sa aking ama, nauuso raw sa probinsya ni Iking ang mga manglalason at baka matipuhan daw ako ng mga manlalason doon. Pero dahil nais ko talagang sumama sa aking kaibigan, sinabi ko nga mag-iingat na lamang ako. Noong lumaon ay pumayag rin po sila, sa kondisyon na hindi ako hihiwalay sa aking kaibigan. Napatango naman ako sa kanila at nangakong gagawin ko ngayon. At dahil dito ay nakampante na rin yung mga magulang ko. Pagkarating ng araw kung kailan aalis na nga kami ni Iking, umaga pa lang ay nakapagpaalam na ako at sinadya naming bisperas nga kami pumunta roon dahil malayo-layo rin yung biyahe at baka gabihin nga kami ni Iking. Muli nila akong pinalalahanan noon patungkol sa lugar na aking pupuntahan at dahil dito ay muli nga akong nangako sa kanila na mag-iingat ako roon at hindi ako lalayo sa aking katrabaho. Pagkatapos ng usapan ay umalis na nga rin ako at nagpunta na sa bayan. Doon kasi kami magtatagpo ni Iking sa bigasan ng tiyuhin ko. Naabutan ko nga yung tiyuhin ko doon at muli nga akong nagpaalam. Noong una ay ayaw pa sana nito dahil wala siyang makakatulong sa kanyang bigasan, pero nang sabihin namin na minsan lang din yon, ay napapayag rin po namin ito. At nangako na lamang kami sa kanya na dadalan siya ng pasalubong sa aming pagbabalik. Nang tuluyang pumayag yung tiyuhin ko ay umalis na nga kaming dalawa ni Iking. Dahil mga 9:00 na rin ng umaga kami noong bumiyahe, alam namin na mahihirapan kaming makasakay kapag nakarating na kami sa kanilang probinsya. Pero kahit na ganoon ay hindi kami nag-alangan sa pagbiyahe. Noong makaluwas na nga kami sa kabilang isla noon, agad nga kami noong bumiyahe patungo sa kanilang lugar. Ayon pa kay Iking, ay ilang oras din daw yung aming gugugulin sa pagbiyahe. Kaya't matulog na lamang daw muna ako habang nasa biyahe pa. Naisip kong mainam yung kanyang suwestyon, kaya't minabuti ko nang matulog muna. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe nang ako ay managinip patungkol sa isang taong nag-abot sa akin ng isang baso. Hindi ko makita yung kanyang itsura, pero parang nais niya akong painumin. Dahil nahihiya nga ako, kinuha ko yung baso at agad na ininom yung laman nun. Pero bago pa man ako makalagok, bigla ang nabasag yung baso. Kitang-kita ko na maitim na putik yung laman ng basong yon, kaya agad nga akong napamura. Susunggaban ko na nga sana yung taong yon, ngunit nakita ko siyang punong-puno ng balahibo. Bigla akong nakaramdam ng takot, kaya't napatras nga ako noon. Noon din, nagising ako na sobrang bilis ng tibok ng puso ko at talagang pinagpapawisan. Tinanong nga ako ni Iking
kung ano nga bang nangyari. Kaya't sinabi ko nga na nanaginip ako patungkol sa isang mabalahibong nilalang. Napailing naman po ito noon at nagwika sa akin na baka dulot lamang yun ng pagod. Naisip kong siguro ay tama naman ito. Kaya't sa halip na alalahanin pa yung aking naging panaginip, itinoon ko na lang yung aking pansin sa labas ng aming sinasakyan. Dumungaw nga ako sa bintana at doon ko napagtanto na talagang natagalan nga kami. Medyo natagalan po kasi yung alis namin noon. At yung masakla pa po noon, nasiraan pa kami at na-delay po kami ng ilang oras din noon. Medyo bad trip po noon pero wala kaming magawa kundi maghintay. Pahirapan din kasi yung masasakyan noong panahon yon. Nung naging okay na nga po yung lahat, inabutan na nga po kami ng halos paggabi na. Inalay ko na lang yung sarili ko noon sa panonood sa aming nadadaanan. Subalit nang kalabitin ko nga yung aking katrabaho at ibinaling ko sa kanya yung aking pansin, ng mga sandaling yon ay pabulong po itong nagwika. Sinabi niya na baka isang babala yung aking naging panaginip. Napakunot noon na lang ako noon at nagtanong kung ano nga bang ibig niyang sabihin. Dahil dito ay nagwika siya na may mga manlalason at aswang sa kanilang lugar at yun daw yung dapat naming iwasan. Maging siya ay hindi alam kung paano yun matukoy. Kaya't kailangan ko lang daw na mag-ingat sa mga taong aking nakakasalamuha. Tumango naman ako sa kanya. At doon ko nga napagtanto na tama yung sinabi nila tito sa akin. Pero dahil naroroon na nga kami at papunta na sa kanilang lugar, ay hindi ko na lamang pinansin yon. Nang makarating kami sa terminal ng bus ay minabuti ni Iking na magpatid sa isang tricycle. Nagkataon kasing merong pumaparada na malapit lang doon. Kaya kahit medyo may kamahalan yung pamasahe ay pinatulan na rin po namin yon. Habang bumabiyahe kami, nagtanong sa amin yung driver noon kung sino nga ba sa amin yung dayo sa lugar na yon. Nagwika naman akong ako. Kaya't pinaalalahanan niya akong mag-ingat sa mga manlalason at aswang. Dagdag pa niya, paborito daw nilang paglaruan yung mga dayo sa kanilang lugar. Naging tahimik na lamang po noon si Iking at nakinig na lamang sa aming pagkukwentuhan ng driver. Hindi ko na namalayan kung gaano ba katagal yung naging biyahe namin. Lalo na talagang inaantok na rin po ako noon. Napansin ko rin po noon na parang karamihan sa mga bahay naming nadadaanan ay patay na rin po yung ilaw. Kahit hindi pa naman gaanong malalim yung gabi. May sayawan naman sa kanilang baryo. Pero dahil sa pagod namin sa biyahe ay nawala yun sa aming interes. Dumiretso kami ni Iking sa kanilang bahay. At naabutan namin yung iba nilang bisita na nagiinuman. Niyaya pa nga nila kami noon. Ngunit tumanggi na muna kami at napagpasya naming magpahinga. Pagkaraan ng ilang oras noon, nagising ako dahil sa ingay sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung anong oras na rin yon, pero nakakarinig ako ng mga ingay sa labas ng kanilang bahay. Sinubukan kong bumangon at sumilip sa bintana. Nang mga panahong yon, biglaang lumakas yung kabog ng aking dibdib. Narinig ko kasi yung mga taong nasa labas at pinag-uusapan nila ako. Lalo pa akong kinabahan nang makita kong may nakasalang na malaking kawa sa labas. Hindi ko alam kung bakit naisip ko na meron silang masamang gagawin sa akin. Dahil doon ay sinubukan ko na ngang umalis sa bahay ng aking katrabaho. Talagang kinutuban ako ng hindi maganda na hindi ako mapakali hanggat hindi ako makaalis doon. Yun bang tipong bigla ka na lang nakaramdam ng kakaibang takot? Na talagang sinunod ko nga po yung aking kutob. Dala yung aking bag. Marahan akong lumabas sa pintuan ng kwarto kung saan kami natulog. Himbing pa rin naman sa pagtulog si Iking, kaya't nagawa ko nga po noong makalabas. Nung naroroon na ako, naganap ako ng madadaanan. Naisip kong sana ay dumaan sa kusina. Ngunit meron akong narinig na nag-uusap doon. Bunsod nito, sinubukan kong dumaan sa may tapat ng kanilang bahay. Marahan akong naglakad patungo sa kanilang sala. At nang naroroon na ay bahagya kong binuksan yung pintuan. Agad nga akong sumilip doon. At nakita kong merong nakatambay roon. Ilang segundo ko rin silang tinititigan. At nakita kong may kakaiba sa kanilang mga kinikilos.
Isa pang kapansin-pansin noon sa kanila ay napakalansa po nila at parang mabalahibo rin yung kanilang mga katawan. Alam ko kaagad na may kung anong kakaiba sa kanila. Kaya't nakipagsapalaran na po ako noon at sa kusina na lamang ako dumaan. Saktong papalapit na nga ako roon nang malaman kong naging tahimik na pala roon. Dahil dito ay hindi na nga ako nag-aksaya pa ng panahon at mabilis akong lumabas doon. Dahil wala na yung mga nag-uusap doon banda. Hindi ko alam kung saan na nga ba nagpunta yung nagkukwentuhan doon. Pero hindi ko na nga rin po yun inintindi. Dahil ang nais ko ay makaalis na rin doon. Alam ko sa aking sarili na kapag mahuli nila ako, baka ako pa yung kanilang ihahanda sa pista. Noong makalabas na nga ako sa kanilang kusina, sinubukan kong tignan kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Ganoon na lamang yung aking gulat nang makita kong may kinakatay sila ron. Hindi po yun baboy. Hindi rin baka. Kung hindi isang tao. Kinabahan ako ng husto. Kaya't mabilis akong umalis sa bahay ni Naiking. Alam kong delikado yung aking sitwasyon doon. At hindi ko alam kung batid nga ba ng aking katrabaho yung masamang binabalak ng kanyang mga kamag-anak doon. Nang medyo nakalayo na nga po ako, ay narinig kong may sigawan sa bahay ni Naiking. Nagkaroon ako ng hinuha na baka nalaman na nga nilang nakaalis na ako. Dahil dito ay hindi nga ako tumigil sa paglalakad kahit pa na hindi ko alam kung saan ba talaga ako papunta. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang makarinig ako ng huni ng baboy. Napaisip kaagad ako na pupwede akong magtago roon nang hindi agad nahahalata ng pamilya ng katrabaho ko. Dahil naisip ko rin na baka nasundan nga nila ako dahil sa aking amoy. Kahit pa na hindi ako sigurado sa aking gagawin, hinagilap ko pa rin kung nasaan naroroon yung babuyan na aking naririnig. Parang babuyan po kasi yung naririnig ko, na yung tipong marami talagang baboy na umiigik. Mabuti na nga lang at agad ko po yung nahanap. Pumasok ako sa kulungan ng mga baboy at minabuting doon na lamang muna pumirme. Halos masuka na nga ako ng panahong yon. At maging yung suot kong damit ay may mga bahid na rin ng dumi ng baboy. Pero hindi talaga ako umalis doon. Pagkaraan ng ilang minuto pagkatapos kong makapwesto ron, nakarinig ako ng paghuni ng tiktik sa paligid. Sobrang hina lang po yun at talagang pahina pa ng pahina. Kaya't alam kong malapit lang din sa aking kinaroroonan. Ngunit sa halip na mataranta, tinatagan ko po yung loob ko. Sumiksik ako sa bahagi kung saan nga nakahiga yung mga baboy, na nang panahong yon ay natahimik na rin. Nung mapansin ko na madali akong makita roon, minabuti kong mahiga rin kasama ng mga hayop. Habang ganun nga yung nangyayari, may ilang baboy yung umiigik ng mahina. Dahil dito ay kinabahan ako na baka makita ako ng aswang doon. At bunsod nito, sinimulan ko na nga po yung aking pagdarasal na sana ay hindi mahalata ng mga aswang na naroroon ako. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagdarasal nang makarinig ako ng boses ng isang lalaki. Nagmumura po yun na parang nagbabanta na parang may kung sinong kalaban. Pagkatapos niyang magbanta, biglang nawala yung paghuni ng aswang sa paligid. Naisip ko kaagad noon na matutulungan ako ng taong yon, kaya't dali-dali nga akong bumangon at humingi ng tulong. Agad namang lumapit yung lalaking yon sa kulungan ng mga baboy at nagulat siya nang makita ako ron. Kamuntikan pa nga po nito akong mataga. Ayon pa sa kanya, kukuha lang daw sana siya ng baboy na kanilang kakatayin kinabukasan. At hindi niya alam na naroroon ako. Inusisa niya kung bakit ako napadpad doon. At sinabi ko nga po sa kanya yung lahat ng mga nangyari. Kaya daw pala nakarinig siya ng mga huni ng tiktik sa paligid. At yun nga raw yung kanyang itinaboy. Kilala nga niya yung pamilya nila Iking. At ang sabi pa nito, malamang ay hindi pa raw aswang yung katrabaho ko. Ang mga kamag-anak daw kasi nito at maging yung kanyang mga magulang ay puro aswang na. Marahil daw, dahil sa pagiging gala ng katrabaho ko, ay hindi pa siya nahahawaan ng pagkaaswang nila. Naawa naman po ito sa akin noon,
kaya't dinala nga niya ako sa kanilang bahay. Hinayaang makaligo at binigyan pa ng damit. Hindi muna ako umuwi noon at sinabihan niya akong doon na lang magpalipas ng gabi. Ayaw ko man sana dahil natatakot ako, pero nangako naman po itong walang mangyayaring masama sa akin. Mabuti na nga lang at wala namang nangyari. Kinaumagahan naman ay inihatid pa nga po niya ako papunta sa aking masasakyan. Hindi na ako nakapagpaalam sa katrabaho ko noon at mula po nang mangyari yon, hindi na rin bumalik si Iking sa kanyang trabaho. Talagang hindi ko na po ito nakita pang muli. Hindi na rin siya nagpaliwanag dahil alam na nga rin po niya na alam ko na yung sekreto ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung plinano rin ba nila yon. Pero ang alam ko ay hindi na ako babalik pa sa lugar na yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat.